Yo, what's up mga master? Mark Music here. For today's video mga master is meron tayong tuturuan ngayon ng mga estudyante mga master. Let's go! Hoy! Basta! Saan kayo? Ang gitara, pag nag-start kayo sa yung adlib, solo, mga plucking, nakikita nyo finger style, wala yan. Kumbaga, yun na nga kayo ng adobo dito, o paksiw na lang isda. Lahat kayo. O, di ba? Ano yung rekado sa paksiw? Suka. Suka, minta, o yan, chili. Di ba? O. Yung ano na yan, yung solo na yan, yung mga intro na yan, sila yung mga paminta. Sila yung mga sili. Pero yung isda ba, yung isda, pag pinaapuyan mo yan, yung isda mismo, makakain ba yan o hindi? Makakain, di ba? So yung isda, yun yung ano, yun yung rhythm, yun yung mga chords na binubuo. Yung mga simpleng G minor CD na yan. Yan sila yung tinatawag ng mga pundasyon. Ngayon, paano pasarapin yan? Ang isda, maglagay tayo ng ano, Ricardo, yan na yung mga suka, mga, di ba? So, sumasarap yung chords dahil merong mga adlib. Pero back tayo sa sa pinaka-start. Still, ang isda, makakain mo pa rin kahit sugbang mo lang yan sa apoy. Di ba? Pero subukan mong kainin yung paminta. Di ba? Parang ano yan, kanina yung ginawa niya, di ba? Nag-adlib ka, nag-solo ka. So, isang isang recipe ka lang. Kasi ang pinaka talaga main source na lutuin natin isda. Di ba? Hindi natin makain yung paminta. Iulam mo yung paminta, subukan mo. Pero ang isda, kahit walang paminta yan, walang yan, makain natin yan. Kasi siya yung main dish ngayon. Kailangan yung maunawaan na yung simpleng mga chords na yan, huwag yung baliwalain yan. Kasi diyan nag-start lahat. O, halimbawa, yung sa tayo, yung simpleng chords na C na yan. Kung sinabing C, may mga kasunod yan. Di ba? Yung lagi kong sinasabi, family chords, may kasunod yan kasi yung C. C, laging ang kasunod niya, D minor, yan, E minor, F, G, A minor. Sa C yan, yun yung mga kasama niya. Set niya yun eh. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Magbabago yan pag may mga barrow chords, voicing, yung mga tinatawag na barrow chords, broken chords, yung mga tinatawag natin broken chords. Tapos pag nasa G ka naman, sa G, nag-start, may mga kasunod din siya. Pag sa G, meron tayong G, E minor, di ba? Kaya, di ba, pag nakikita mo yung G, nakikita mo yung A minor, B minor, C, D, E minor, di ba ganito? Grupo niya yun naman sa G. Ngayon, paano natin malalaman dito? Magtatanong kayo sa isip niyo, paano natin malalaman yung mga chords? Ha? Tanong mo yan? Ikaw, ilan yung chords na nalaman mo ngayon? Ayan, meron din. Pero di mo alam yung chords niyan. Alam mo lang i-play. Di ba? Ano chords? Hindi yan C major 7. Ano yan? C sharp minor. Yan nga pala. Yan, di ba? Ito, ako na sa'yo, paliwanag ko na sa inyo. Sa gitara, may tinatawag na alphabet. Ilan yung alphabet sa music? 7. So ano yung 7 na yun? G. Hindi, start tayo sa C. C. Sige, start na lang tayo sa abakada. A. Sige. A. B. C. D. E. F. A. G. H. Hindi yan H. Babalik ka sa balik sa A. Tama. Ito yung musical alphabet. Yan. Ito yung mga chords na yung alam mo kanina. Alam mo na itong mga chords na ito, di ba? So sa musical alphabet natin meron tayong C, D, E, F, G, A, B. So 7 lang yan sila. Baka magulat kayo, may space dyan, di ba? Nilagyan ko ng space. Ang sa space na yan, meron niyang nakasulat na ito kasi,
ito is may pagitan yan sila. So, meron yang nakalagay na C sharp or D flat. Yan. C sharp o slash D flat. Yun sa gitna nila ha. Sa gitna nila yan. Yan, yan. Ito naman, sa gitna nila, may nakalagay na D sharp slash E flat. Yan. Tapos ito, sa gitna nila, F sharp slash G flat. Tapos ito, sa gitna nila, may tinatawag tayong G sharp slash A flat. Tapos sa gitna nila, A sharp slash B flat. Yan, inuupo na si ano eh, may mga sharp na kasi. Diba? Yan, ito. Akala nyo ito mahirap, di ba? Marami tayong, makikita tayo ng ganito, di ba, parang hirap. Ito, baka magtatanong kayo, ikaw, may tanong ka dito. Bakit nangyaring slash, ano? Wala. Alam mo na to. Hindi ko kayang ano, ano lang ba yung... Alam mo lang na itong buo na to, ito. Ito, paliwanag ko yan sa gitara. Halimbawa, meron tayong C. Ito, alam mo to na C ito, di ba? C. C ito, tas ito. Yung gamay tunog. Ito yung tawag nito, open chords na C. Ito, bar chords na C. Kaya magkakatunog. Pag sinabing ano, nakalagay doon, C sharp, umabanti ka lang ng isa, C sharp. Kaya yung chords mo kanina ba C sharp minor? Kasi yung minor na chords, ganito, yan. Familiar, di ba? Ito, ano to? Yung tinugtog mo. B minor, tama. So, B minor, sa ating alphabet, yung B, yan siya yung panghuli, di ba? Dito nakalagay. So, ang susunod sa kanya is, sa alphabet, babalik tayo sa C. Then, isang fret, sharp na. Kaya, kanina, halimbawa, dito na tayo sa B minor. Pag iusod natin ng isa, bumalik tayo sa C minor. Tapos umabanti tayo ng isa, C sharp minor. Pag iabanti pa natin ng isa, D minor. Yeah? Di kayo familiar dito, no? D minor yan, no? Oh. Yeah? Tunog. Oh. Pag major position, kasi minor yun, minor position to, di ba? Major position yung ganyan, tatlo. Oh. D. Pareho lang kanina na C. C. Nagets niyo na yung pagkakasunod ng nota? Hindi pa masyado. Sige, ito na. Ang nota natin, itong 12 na, itong alphabet na to, hindi yan magkakarambol na sequence na. Pag C, sunod niyan is F. Di ba hindi pwede? Yung nag-aral kayo ng ano, kayo lahat dito nag-aral ng grade 1, di ba? Pag sinabi mo ba na ano yung sunod sa X? O Y, di ba? Pag ngayon magsabi ka sa teacher mo, ang sunod sa X is Q. Hindi pwede. Hindi pwede. So, ganun din yan dito. Ang mga nota na yan, hindi siya pwedeng magkakarambol. Nagets mo na? Nagets mo na? Itong 12 na to, i-recite mo lang yan, recite. Basta ang tandaan nyo lang lagi na pagdating ng E, ang kasunod talaga niya F. Kumbaga wala na siyang sharp. F na siya sunod. Tapos itong B, wala rin siyang B sharp, sunod C na yan agad. Bumalik lang eh. So paano ito i-reset kaya Mac? Ano yung tanong nyo, di ba? Di ba alam nyo na yung alphabet na nag-aaral kayo? Sinong memorize dito yung alphabet sa school? Memorize mo, di ba? Sige daw, reset mo daw. A, B, C, D, E, F, G, H,
I, G, K. Oh, alam niya. Sige. Marami yun, pero na-recite natin, di ba? Alam na natin yun. Ito 12 lang. Paano hindi natin ma-recite? So, ang gagawin lang natin, focus lang din tayo sa alphabet. Yung alphabet kung ano yung natutunan natin sa school. Focus lang tayo nun. Ngayon, nakapokus tayo doon sa ano, ito, ililipat ko siya ng sequence. Focus tayo sa A, B, C, D, E, F, G. Yan. Kumbaga focus tayo dyan. Tapos itong A na to, meron tong A sharp. Sunod muna siya. Tapos ito, dikit na yun sila. So ito C sharp. Then dito D sharp. Dito F sharp. Tapos ito, merong G sharp. Yan. Pansinin nyo mabuti. Sundan nyo lang yung alphabet na alam nyo. A. Pag sabing A, ilagay nyo yung sharp. So, A sharp, B, C, kasi tandaan nyo lang lagi na itong B at C, dikit yan. At yung E at F, dikit. So, tandaan nyo lang A sharp, B, C, C sharp, D sharp, E, F, yan, no? Yan na. Na-memorize nyo na. Napaka-importante yung pagkakasunod na yan. Hindi nagbabago yan. Ngayon, example natin, ilagay natin siya, mag-start tayo sa G. Start tayo, ilagay tayo sa G. So, G. Ano nga sunod ng G? Tama. G sharp. Sunod ng G sharp? A. Tama. Sunod ng A? A sharp. Tama. Sunod? B. Sunod? C. Tama. C sharp. Tama. D. D sharp. Tama. E. F. Tama. F sharp. Then? G. Balik na sa G. Oh, yan. So, ilan lang yan? Bumalik lang. O, isa pa. I-start tayo sa E. O. Sunod sa E? F sharp. Sunod? G. G sharp. A. A sharp. B. C. C sharp. D. D sharp. E. O, bumalik na. Ilan lang yan? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lang yan kasi ito pareho lang naman yan siya. Bumalik lang eh. Itong 12 na to, napakahalaga to. Ito yung hindi natin naaaral na meron palang ganito. Meron palang ganito sa gitara. So ngayon, ilalagay na natin sa gitara. Ilalagay na natin sa gitara. Anong chords to? E. Major yan. Oh. E. Ito ano to? F. Nagets nyo na? Sunod nito ano to? Tama. Sunod? Alphabet? C. Anong sunod ng F? C ba yung sunod ng F? G. Tama. G, di ba? Musical alphabet. Oh, di ba? Ulitin natin. Ano to? E? F? F sharp. G sharp. A. D sharp. C sharp. D sharp. Oh, bumalik sa E. Kaya nga nakalagay sa gitara natin, dalawang tuldok na yan eh. 12 fret kasi pareho lang yan ang tunog. Pag dito ka na sa 12 fret at yung open natin kanina na E, pareho ang tunog. Octave lang tawagin niya, kung mataas lang itong tunog niya pero pareho ang tunog. Pakinggan nyo. So, Kuya Mac, di na ako magtatanong kung anong chords. Wala na akong tatanungan na ano nga yung C sharp? Di ba? Simple, maglagay ka ng yung alam mo na chords, alam mo to F, di ba? F. Baybayin mo lang yung natutunan mo na 12 notes. F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B,
C. C sharp. Ay, ito pala yung C sharp, Kuya Mac. Kaya mo nang tugtugin. Ang tawag naman sa posisyon na to, major position. Major. Ito yung ganitong posisyon na to. Ito kasi yung E na to yan. Ganyan lang yung posisyon yan kasi meron tayong nut. Kaya pag F natin, parang inusod lang din naman yan. So hindi naman pwedeng tugtugin natin na ganyan. Kasi tunado. Kaya ito yung posisyon na to, ito. Yan. Yan pa rin, no? Yan, no? Tawag nito major. Yan, no? Major. Pag minor, di ba tinatanggal ito? Yan. Kaya pag iusod na natin yan, ganito na siya mangyayari. E minor. Ano sunod? F minor. Sunod. F sharp minor. Sunod. G minor. G sharp minor. Babalik sa A. Tama. A minor. Yan o. Pakinggan mo yung tunog. A minor. Oh. Di ba? Oh. Yung A minor na ito at ito, isa lang pala. Oh. Minor. Gawin kong major. Ilagay ito, di ba? Major, ilagay ito. Oh. Ngayon, ito naman major. Ganito, tatlo. Minor, major. Minor, major. Kaya mas madali yung bar chords eh. Kumpara sa dito. Akala natin dati madali yung open. Pag alam mo na yung bar chords, madali na lang kasi yung G, yung G, C, G, C na yan. G kasi, tingnan, G. Tapos mag-C ako. Diba? Marami akong gagalawin sa kamay ko, diba? Pero pag alam mo yung bar chords, ganito lang. Diba? Dali lang. Hindi na ako mag-ganon. Kasi meron ako pala dito ganito, no? Oh. Tignan natin yung lahat ng mga chords. Ganun lang kadali. Tignan nyo, lahat ng chords. Siyempre yung mga basic na chords lang kasi nag-start pa naman tayo. Hindi na muna natin anuhin yung mga may mga 7, may mga, di ba? Kasi hindi na kailangan yung tinatawag mga broken chords. Alamin mo man yung mga broken chords, alamin nyo man yung mga Jesus to, ganyan. Pero hindi mo rin mapakinabangan yan kasi hindi mo alam kung paano iglagay sa totoong tunog, di ba? So tayo mga beginners, ang focus natin major, minor lang. Major, minor. Yan lang talaga. Dito naman tayo sa baba. Ito ay sa tuner is ito A, di ba? A. So anong sunod niya? Tama. Sunod B. Tama. C. Tama. 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 G. Tama. A. Oh. Sumay ka sa A. Ngayon, may idea na kayo. Idea na kayo, di ba? Kaya pala ito, Kuya Mac, tinawag ito na A. At kaya pala ito tinawag na B minor kasi dahil dito sa nota na to, B minor. Diba? Nagigets nyo na? Dahil minor yan, pansinin nyo itong tatlong daliri ko na to. Ito, tatlong daliri. Iusod daw natin sa doon sa kanina sa A. Sino ba? Iusod sa A. Ganyan. Ano nga to? A minor. So pag iusod pala natin to, tapos maglagay tayo ng isang bar, anong tawag nito? Hindi. Anong sunod ng A nga? A sharp. Tama. A sharp minor. Sunod? B. Wala. Pagkatapos bala ng A, C agad. Di ba? Bawal. Pagalitan ka ng teacher mo. May B pa tayo. So B minor. Sunod? Tama. C minor. Wag yung ito talaga, tandaan nyo talaga yung minor major para hindi kayo malito. Sunod?
Tama, C sharp minor. Sunod, wala pong sharp. D Minor. minor. Sunod, D sharp minor. sunod, E. E minor. E minor. O, tingnan nyo ha, E minor ha. Pakinggan nyo ha. Ano yun ang tunog doon? Oh. Di ba? Sunod sa E minor, ano nga to? Sunod, ganyan? E F minor. minor, tama. Sunod, F sharp minor. F sharp minor. Pakinggan nyo yung F sharp minor. Oh. Di ba? Sunod, D G sharp minor. minor. G minor yan, oh. Sunod, C sharp minor. D sharp minor. Sunod, o, bumalik na tayo sa A minor. A minor. Yan, o. Yan. Yan muna dapat talaga ang aralin natin bilang mga beginners. Hindi muna tayo mag-aral ng magtugtog. Kasi, pag-aralan na natin ng magtugtog, gaya ng sabi mo, di ba, na gaya ka lang kay kuya mo, ng tugtog. Wala naman yung mali, kasi ganun din naman ako eh. Kaya matagal ako natuto eh, kasi ganun pala yung ano. Ang nangyari, pag tuwing may ano tayo, meron tayong chords na makikita sa song hits, sa mga ano, magtatanong pa tayo, ano yung chords niyan, di ba? Pero ngayon, dahil alam mo na yung mga chords, pag may makita kang ganito, hindi ka na magtawag kay kuya mo kung anong chords to. Kasi ikaw mismo, alam mo na to. Ano mo na, may principle ka na ba? Kumbaga, malalaman mo na kung anong chords to. So, para hindi ka malito, balikan mo yung mga familiar mo na chords. So, ang familiar mo na chords, ito. Di ba? Familiar sa ito. Ano to ang chords na to? B minor, di ba? So, B minor. Sunod. C minor. Sunod. C sharp minor. Then, D. Then, D sharp pala to. Kaya pag makikita ka ng chords na to, D sharp pala. Ito pala tinatawag na D sharp. Kaya pag makikita ka sa song hits natin, di ba, may mga sa songbook, sa mga ano, may nakalagay na F sharp minor. Ano kaya tong F sharp minor na to? Huwag kayong malito dyan. Ang hanapin nyo lang F. So, familiar nyo yung F, di ba? Pag sabing F sharp. So, F sharp, tanggalin nyo lang itong isa, minor. Madali na lang maghanap ng chords. Sa mga song hits, kahit may makita ka na, example ikaw bro, anong gusto mong chords na makikita sa mga, ano, example ka lang. Ay, huwag ka muna 7-7 na yan. Huwag ka muna 7-7. Kasi nga, ito talaga, huwag muna tayong mag-focus sa mga number 7, may mga susto, may mga dominant 7, major 7, minor 7. Hindi pa natin maintindihan yan. Hindi pa natin maintindihan yung mga ganyan. Hindi pa natin, may makita tayo yung mga ganito. Hindi pa natin maunawaan yan kung paano nangyari yan. Kasi focus muna tayo sa foundation talaga, sa mga may basic lang ng mga chords. Kasi kahit hindi man natin yan matugtog yung mga 7-7 na yan, pag tugtugin natin yan sa original na chords niya, pareho rin naman yan. Kagaya nito, gagamit ako ng D major 7, tawag ito. Tapos, E minor 7. Tapos babalik na ako sa D major 7. Pero yung chords na gagawin ko, yung basic lang. D. E minor. Pareho lang naman, di ba? Yan. At saka wag kayong mag-focus muna sa mga finger style na yan na nakikita nyo. Kasi pag mag-focus na kayo sa finger style, ganito yung mangyayari. Masisira kasi yung learning mo na ano eh, yung step by step na process. Kasi ikaw ba naman, grade 1 ka, anong grade ka na ngayon? 11. Grade 11 ka. Tapos next year papasukin kita second year college. Kaya mo. 'Di ba hindi? Parang ganoon kasi 'yan. Nasa ano pa tayo eh, nasa step pa tayo ng ano pa tayo eh, nasa pag-aaralan muna natin yung ano,
yung foundation talaga. Nung grade 1 kayo, pinasulat ba agad kayo ng pangalan ng nanay tatay nyo? Halimbawa, sino ba dito yung gusto kong mag-aral, magpasok sa school, elementary, nag-aral tayo grade 1 kasi para marunong akong bumasa, marunong akong magsulat. Meron dito? Wala. Ang mindset natin ganito, gusto nating magpasok kasi maglaro tayo doon. Di ba? Di ba tama? Di ba? Tawa kayo. Kasi totoo. Walang kahit sino sa atin na mga bata na ganun yung mindset. Na gusto kong pumasok doon kasi kailangan kong matutunan ng spelling ng Rendipo. Di ba? Hindi. Kailangan yun. May kaibigan tayo doon. Pumasok tayo, di ba? Pero, teacher natin, tignan mo. Ano mo yung A, I, U, O? Ano tayo ng A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G. Ito yun. Sa music, ito yun. Bumalik tayo sa grade 1. A, B, C, D, E, F, G. Yan. Ngayon, pagpasok ba natin, sinabi ba agad ng teacher na, sige, magsulat na tayo ha. Ito yung I love to eat cake. Di ba? Hindi naman ganun, di ba? My favorite food is spaghetti. O, hindi naman ganun. Kasi hindi pa natin alam paano isulat yung spaghetti, food, di ba? O. Kaya, tinuruan muna tayo ng ABCD, ganito, alphabet, para malaman natin na siya pala ay G. Siya pala ay A. Siya pala ay B. Di ba? Tama? Ganon din yan sa gitara. Yung mga nakikita natin ng mga fingerstyle sa tutorial, mga fingerstyle, mga chords, mga plucking, para lang tayo nakakita ng ng pangalan na isusulat, halimbawa, yung mayroon ditong nakasulat, kinopya lang natin. Kodigo lang, kumbaga, kodigo lang yun. Wala tayo doon sa sarili natin na yung diskarte. Nakagaya lang yan. Tingnan nga, marami itong nakakalam yung dahil dito maraming tutorial dito ba? Paano kung dito mag-start? Diba? Paano kung dito mag-start? So, dahil hindi natin inaaral yung foundation, so di natin matugtog yung pag dito na tayo mag-start. Pero yun din yan. Paano kung dito mag-start? Diba? Hindi natin na matutunan. Kasi nag-skip tayo dito sa tinatawag na ano nga to? Musical alphabet. Ito kasi yung pinaka pag-aralin niyo muna. Mahirap mag-gitara? Hindi. Aralin niyo muna to kahit wala kayong gitara, i-recite niyo. Recite lang. Kumbaga, i-recite niyo yung A. Kailangan makabalik kayo sa A. A to A. Kahit wala kayong hawak na gitara. Actually, kahit wala pa kayong hawak na gitara eh. Kasi, pag memorize nyo na yung alphabet kung paano nangyayari, ito kahit saan mo ilagay yung daliri mo, pag ganyan mo, alam mo na agad ang chords nito. Ano nga sabi ko kanina, meron tayong reference na familiar na chords. F, familiar. F sharp, G, G sharp, A sharp, B. So B pala ito, payamak. Hindi na natin, kumbaga, sarili na natin, maunawaan na natin, kahit wala tayong itatanungan. Nagets mo? Yan yung principles ng music. Hindi ka pwedeng mag-jump muna doon sa mataas na pag-aaral, like yan nga, fingerstyle. Okay. Kasi sa fingerstyle marami yung niyan mga techniques. Pag sa A, ganito. Pag sa C naman mangyayari, so iba naman yun, hindi naman pwede mag-C ako dito. Tapos, diba, sintonado? So meron namang principle dyan. Ganon din pag sa D ako mag-start. Saan pa ako mag-start? A, no? Okay.
kaya mo nang gawin. Pag alam mo yung foundation yan, alphabet. Ito mag-uwi kayo ngayon kasi hindi naman pwedeng i-ano natin kasi siyempre, sa pag-aaral, hindi naman pwedeng loaded. Ito kasi Brad, gugulo ka na yung sakit ng ulo ko. Di ba? Kasi ganun kasi sa pag-aaral ng music. Session lang kasi yan, hindi siya talaga pwedeng buuin natin. Ito, buong araw. Baliw na itong isa. Kaya totoo, joke lang Pero, yan ang totoo sa music. Ang music kasi malawak. Hindi natin pwedeng i-download ko agad sa'yo yung lahat-lahat. So, sa ano natin ngayon, sa pag-aaral natin ngayon, kailangan isauluduhin nyo muna to. Oh, shout out! Shout out! Ano, mga kamaster natin. Oh, picturean nyo na to. Importante to. Ayan. Send yun lang, send. Wala ka cellphone? Oh, wala cellphone. Yan nyo, send nyo Tapos pwede tayong bumuo ng dito, group chat dito sa kayo, buo kayo ng group chat, tapos para mag-ano na lang ako sa group chat. Invite mo ako, buo ka din ikaw may mga kilala na mga gusto mong arang gitara. Baka invite mo lang ako, tapos ako na doon kung anong oras tayo bakati. Kasi minsan, wala ako dito para hindi na kayo mahirapan na baka wala doon si Kuya Mac, nasa ibang isla, di ba? Buo tayo ng So, yung natin, session ngayon, ito lang muna. Kailangan, ito tandaan nyo, kailangan, pagbalik natin, kasi isa-isahin ko kayo, i-reset ko kayo halimbawa, ikaw, atasan kita. Sige, mag-start ka sa C. Reset na, wala nang titignan. Yo, what's up? What music? Pisbam, pisbam. Yan. Tandaan nyo yun, napicturean nyo na yan. Okay, Mac. Sige, salamat Sige, salamat. Sige, ingat. God bless. Yan mga master, yung mga tinuturuan natin ngayon mga master, dumagsa na yung mga mga kabataan. So, tutorial ako dito sa church. So, mga klase yun ng anak ko. So, yun, shoutout sa kanila. Maraming mga interesado na mag-aral ng gitara. So, naka-first session na kami mga master. Yun. Masaya kasi nakapag-share tayo ng ng knowledge na binigay sa atin ng Panginoon. So, dito lang sa video natin na ito mga master, Smart Music. God bless you all. Peace out.